kasi may katambal itong balita na ito. Maging si Amy Marcos, mga kababayan, ay tila nagbabago na ng kanyang timpla o nagbabago na po, mga kababayan, ang ihip ng hangin. Bakit, GP? Itong si Amy, mga kababayan, aba, ito na ba yung kinakatakutan ng mga DDS? Manang Amy, nag-iiba na ng timplada. Bakit, GP? Anong nangyari kay Manang Amy? Tila, mga kababayan, matapos po ang mga balita na yan, ay itong usap-usapin or usapin tungkol sa impeachment trial, parang nagbabago ang mga pahayag ni Amy Marcos, mga kababayan, para di umano nilalaglag niya si Inday Sara dito sa kanyang pahayag na ito. Nakapila kay VP Sara, no? Oo. Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Oo. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA. Disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Sine-check po eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Naku po, mga kababayan, bakit ganito po ang mga pahayag nitong si Babalina Amy Marcos? Kung kayo po ay hindi naniniwala doon sa tila di umano pagbaliktad nitong si Marcoleta, nagbago ang ihip ng hangin, bakit ganito rin ang pahayag nitong si Amy Marcos, mga kababayan, dito kay VP Sara Duterte? May plano kaya ang mga ito or may pinabalak ba ang member po ng Duterte Block sa Senado? Bakit tila parang nagsisynchronize ang kanilang mga gawa o ang kanilang mga kilos ngayon na tila kinakalaban nila ang mga Duterte o kinakalaban nila ang Duterte Block, mga kababayan? Ito ba ay pahayag or ito ba ay mga pasimula na? Ito ba ay palatandaan, mga ka-GPnatics, na tuluyan ng babaliktad ang mga ito ngayon dahil po sa mga pahayag ng ating Pangulo na babanatan niya kung sino man ang may kinalaman po doon sa mga peke na mga ghost projects at mga flood control project, mga kababayan? Bakit ang mga ito ay nakikita po natin na parang dumidikit na naman sa ating Pangulo? Dapat ba na matakot ang ating presidente, mga ka-GPnatics, sa mga pangyayari na ito? Diba? Alam naman po natin, mga kababayan, na dumating ang lahat ng mga pagsubok, dumating lahat ng mga pagbatiko sa ating Pangulo, ay nananatili itong si Amy na kaalyado po ng mga Duterte at pilit nitong kinakalaban ang kanyang kapatid. Maging itong si Marcoleta, mga kababayan, ng mga nakaraang eleksyon o nung nakaraang eleksyon ay binabanatan din nito ang ating Pangulo hinggil nga po doon sa nasabing 20 pesos na bigas. Nakakapagtaka, marami ang nagtatanong, marami po ang kumi-question, bakit ganito na ang mga pahayag ng mga nasabing mga politiko, mga kababayan? Ito na ba ang kinakatakutan? Sabi na di umano ng iba, na sabi ni Harry Roque, na hindi kami naniniwala kay Amy Marcos. Sabi ni Maharlika, hindi kami naniniwala kay Manang Amy. At sabi din po ng iba pang mga DDS ay hindi rin doon sila naniniwala dito
kay Amy Marcos. Ito na nga ba mga kababayan, tuluyan na nga po ba nitong iiwanan si Inday Pusit Lustay? Oh. Sabi ni Juan Tamad, si Marcoleta sumisip-sip na. Naman ngayon bilang Duterte bubulok, siya ay Marcolenta. Sabi ni Edwin Tala, isa ka rin Amy Marcos, matagal ng issue. Yung mga sinasabi mo ngayon ka lang ba namulat? O sadyang strategy nyo lang yan para lalong malito ang mga Pilipino? Abangan na lamang ang mga susunod na kabanata. Naku mga kababayan, mga ka-GPnatics, ano? Kung ganito lamang nakikita natin, kung ang mga taong ito ay nagbabaliktaran or may mga pahayag na ganito, tulad ng mga binitawan nilang pahayag, ay parang nililito nga nila ang taong bayan, Sir Edwin Tala. Bakit kanyo mga kababayan? Para ba hindi kayo maparusahan? Or para ba hindi kayo madamay sa galit ng Pangulo or sa investigasyon na gagawin ng ating Pangulo? Kasi nakakapagtaka mga kababayan, mga ka-GPnatics. Diba dito sa insertion nitong si Cheese Escudero, sabi ninyo, sabi ni Amy, mga kababayan, alam niya na mayroong abnormalidad dito na sa nasabing 2025 GAA. Pero wala tayong naririnig sa kanya, mga kababayan, na pagbatikos laban dito kay Cheese Escudero. Pero pagdating sa 2025 GAA, na ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, ang nababanggit, panay ang banat nito. Hindi kaya isa rin ito sa naging benepisyaryo nitong si Escudero? Nagtatanong lamang. Diba? Oh. Sabi ni Susano Ibanez, tama, bagay, Marcolenta. Sabi ni Chopan Gonzales, Meral Coleta, libreng electric, below 2,000 pesos. Sabi naman ni Delia Bernardo, ako rin, wala akong tiwala sa bruhang yan. Amy, walang apelyedo. Patinanggalan nyo na ng apelyedo. Sabi ni Ma'am Cora Vidal, baka nauntog na Sir GP yung baba ni Madam Amy kaya nagising na. Hindi ako nakakasigurado kung ang baba nito nauntog na, mga kababayan. Yari ka! Biruin nyo kahit na, kasi tingnan nyo maliit na bagay lang itong kanyang binabanggit na sinasabi niya. Marami pang kaso si Sara Duterte kahit na wala daw impeachment. Ang tanong, Amy, may mangyayari ba sa mga kaso dito ni VP Sara? Again, mga ka-GPnatics, si Sara po, wag mong lituhin. Ito papaliwanag ko sa inyo ha. Para sa sarili ko pong opinyon, nasasabi ito ni Amy Marcos para po mga kababayan, tabuya o sabuyan po ng tubig yung sunog. Diba? Ano ang ibig kong sabihin dyan, mga ka-GPnatics? Kasi mainit ang tao o mainit po ang usapin tungkol sa impeachment trial ni Sara Duterte. So therefore, kailangan po nilang palamigin. Kailangan po nilang pigilan ang galit ng taong bayan. Kaya kailangan sabihin nila or sabihin ni Amy, marami pa namang kaso. Si Sara, samot-sare kung saan-saan. Alalahanin po natin na bilang isang impeachable official, Amy Marcos, maliwanag sa amin na si Sara Duterte ay hindi po pwedeng makasuhan or pwedeng kasuhan ng mga criminal charges. Pero hindi pa po yan, kumbaga, gugulong kahabang siya po ay isang impeachable official. Habang siya po ay Vice President ng ating bansa at hindi po siya nai-impeach, mga kababayan, hindi po applicable sa kanya yung mga criminal charges so far. Kailangan po, mga kababayan, bilang isang impeachable official, kailangan ma-impeach muna si Sara Duterte bago po gumulong yung kanyang kaso. Yung mga criminal charges po niya, kagaya po ng plunder at iba pang mga kaso. Kaya wag mo kaming lituin.
Huwag mong lituhin ang taong bayan na sasabihin mo, okay lang yan. Kahit hindi matuloy ang impeachment dahil marami pa naman siyang kaso na nakabinbin. Kaya nga nakabinbin lang yun. Nakabinbin lang. Dahil hanggat hindi pa naaalis, mga kababayan, si Sara Duterte sa kanyang posisyon ay mananatili po na siya ay impeachable official. So gugulong lamang, gagana po yung mga kaso laban sa kanya ng tuluyan kapag siya po ay na-impeach. At dahil hindi na-impeach at mukhang malabo na talaga na mangyari po ang impeachment trial ni Sara Duterte, mukhang malabo din mangyari yung mga kaso na ipinalaban sa kanya. Nag-e-echo po ba yung boses ko? Teka lang. Nag-e-echo daw. Hello. Ayan, okay na ba mga ka-GPnatics? Nag-e-echo pa rin? Pa-double check na lang. Oh. Sabi ni Mama Rose Channel, good morning. Si Miss Point of Order pala ang topic. Kaya nga missing BP na rin si Sara Dora Gala. Halaka. Takot sila galit. Tama. Takot sila sa galit ng taong bayan. Kaya ganito po ang kanilang mga sinasambit, mga ka-GPnatics. Diba? Maging si Marcoleta. Di nyo ba napapansin, mga kababayan? Sila po, yung galit ng taong bayan, inaalis nila yon. Ito po, inaapulan nila. Kumbaga, matindi ang galit ng taong bayan ngayon. Kailangan ilihis nila rin yung kanilang mga sarili bilang mga kaalyado ng mga Duterte para hindi po sila mapagbalingan. Oy, shoutout naman, happy birthday kay Malu Sipcon Bariguand. Good morning, happy birthday sa'yo mabuhay ka hanggat gusto mo. Alay Bautista, shoutout. May echo pa ng konti. Konti lang. Sige, layo na lang natin. Pero pag naririnig nyo naman ako, okay na siguro yan mga kababayan, ano? Nag-e-echo talaga? Sa inyo guys, nag-e-echo yung boses ko? Parang nasa loob ka ng telephone booth, sir. Halaka. Ito, wait lang guys. Subukan nating alisin. Ayan, okay pa ba? Kasi pag inalis ko naman itong isa, ayan, alisin ko. Hello guys. Halaka. Kinda. Hello. Ayos lang kahit ma-echo, malinaw naman. Loud and clear naman, okay na, okay lang. Halaka. Sure Siyempre, mas gusto ko yung komportable kayo kung ano yung naririnig ninyo, mga kababayan. Nako, manang, Aimee, nabutata ka ng mga bubuet, mag-isip-isip ka, girl. Mahina naman ngayon. Halaka. Patay na tayo dyan. Loud and clear naman daw Okay, going back mga kababayan. Ito lang base lamang po sa aking sariling opinion. Kaya ito, yung kanila dinidistansya nila at nagsasalita sila ngayon, ito ay sa madaling salita, pampalubag loob mga kababayan. Diba? Pampalubag loob ito. Para syempre pag nagalit ang taong bayan, hindi po sila madadamay. Dinidistansya nga nila yung pangalan nila doon sa PDP laban. Dinidistansya naman ni Aimee Marcos yung sinasabi niya, okay lang yan na hindi matuloy ang impeachment trial, marami pa namang kaso si Inday. In fact, kung saan-saan nga may kaso ito Diba? Yan na, okay na, timpla ng boses ka, GP. Thank you. Thank you. Okay? So, ayan, maliwanag Sinabi ko sa inyo, mga ka-GPnatics, ang nakikita kong dahilan kung bakit nagsasalita po ng mga ganito, si Aimee, si Marcoleta, kung bakit dinidistansya nila yung kanilang sarili, kasi natatakot po sila
sa taong bayan. Yung galit ng taong bayan ang kanilang iniiwasan dahil sigurado masisira yung kanilang mga karir. At syempre, hahagilapin po natin at hahanapin natin yung kanilang mga pangako. Hindi po ba, mga kababayan, mga ka-GP Fanatics? Yun lamang po ang nakikita natin dyan. Okay? So ito naman, pag-usapan natin. Okay, ituloy natin yung kanina, yung naudlot. Kasi may nagagalit dito eh. Mga kababayan, mga ka-GP Fanatics, naniniwala ba kayo sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV